Hallelujah. 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 I live in remembrance. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humihingi po ako ng paumanhin kahapon at Canada Day po yesterday, celebration po ng birthday ng Canada. At ipagpaumanhin po ninyo ang akin pong mag-iina ay nagyakag na kami po ay lumabas. Medyo maluwag-luwag na po yung restriction, pwede na po na lumabas ang pamilya. But we decided na pumunta po sa secluded place. Nagpunta po kami sa isang lugar na walang tao. Nagpunta po kami sa ilog at nag-fishing po kami. Hindi naman po pinalad na makahuli, but we spent our day sa tabing ilog at yun po, medyo masaya lang po. Magkakasama kaming mag-anak. Nagluto-luto po kami roon at yun, doon po namin isinelebrate yung Canada Day. Ayan, sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay isa sa request na pag-aaral ng kapatid na Sally Macabales. Yesterday po ay i-message niya ako at ang sabi niya, Bishop, pwede po ba nating talakayin ang subject about tithing? Ayan. So, does the Bible require a Christian to tithe? Yan po ang ating pag-aaralan. Marami po kasing usapin tungkol sa bagay na ito. We all have heard many misconceptions regarding tithing. Po at meron po nagsasabi ng mga mananampalataya na hindi na po dapat daw ito ginagawa, hindi na po dapat ang simbahan ay nangungulekta ng ikapo sapagkat ito daw po ay para sa mga Hudyo. At dahil po ito ay sa mga Hudyo, hindi po dapat daw tayo saklaw ng mga bagay na ito. At isa pa ho, ito daw ay Old Testament practice at hindi na po dapat daw tayo mga makabagong mananampalataya sa New Testament ay hindi na saklaw at hindi na sakop ng mga bagay na ito. So tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan at ano ang prinsipyong itinuturo ng pag-iikapo para po atin itong lubusang maintindihan. Isa po sa aking ipinagpapasalamat na sa buong panahon ng aking pagpapastor at lahat ng mga simbahan na aking napaglilingkuran, by the way, 3 simbahan pa lang naman po yung aking napaglingkuran, ay nag-follow o sumusunod sa prinsipyong ito ng pagbabalik ng ikapo. At hindi ko po ito sinasabi para i-encourage lang kayo at hamunin kayo na magbigay, kung hindi para makita natin at matutunan ang prinsipyong ito. Naniniwala po ako kapag natutunan natin ng isang bagay at tinanggap natin ito nang may pananampalataya at ipinamuhay, hindi pwedeng hindi ito magresulta ng bagay na mabuti sa ating mga buhay. Ganon din naman po ang isang bagay na masama kapag ipinamuhay, nagre-resulta rin ito. Ngayon lang, masama ang resulta. Kaya it is very important na yung ating mga buhay, ipinamumuhay at ginagawa ay mayroong basihan ayon nga po sa sinasabi ng banal na kasulatan. At ang mga prinsipyong ito ay timeless. Ibig sabihin talagang nakatadhana sa plano at layunin ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. So atin po itong aralin mga kapatid. By the way, I don't think matatapos ko ito. Bukas po magpa-part 2 tayo tungkol sa bagay na ito kasi mahalagang bagay ito na matutunan ng mga mananampalataya. At ang tanong dyan hindi lang naman kung magbibigay o hindi. Ang tanong kung kanino ibibigay. No? Ibibigay ba ito kay pastor o kanino po ba? Sa misyonero? Ibibigay ba ito sa pagawain? Ibibigay ba ito sa, alimbawa gusto kong lagay ng air condition, yung tights ko ilagay ko sa air condition at marami pa pong mga usapin tungkol sa bagay na ito. By the way, those are legalistic view about tithing, pero tingnan lang natin yung basic principle kung ano ang sinasabi nito para sa mga mananampalataya. So, una po ay sagutin natin yung tanong na why do we tithe? Bakit ba tayo nag-iikapo?
At bilang pastor, proponent po ako ng pagtuturo, nagtuturo po talaga ako ng pag-iikapo. At kami pong mag-anak, mula po sa akin, sa aking may bahay, sa aking mga anak, kami po'y nag-iikapo. Alam niyo mga kapatid, meron pa nga akong prinsipyo itong mga anak ko nanaman na rin po sa aming mag-asawa. Kami pong mag-asawa, simula po nung ako'y unang nagtrabaho, naging prinsipyo ko na yung unang sweldo sa trabahong aking papasukan, ibinibigay ko rin yun sa Panginoon. In fact, yung unang sweldo ko sa YouTube, ibinigay ko sa Panginoon. Yung mga anak ko, ganun din po. Nakapasok sila sa trabaho, unang sweldo nila, binigay nila sa Panginoon. Ang bigat, mabigat, pero sinunod po yun ng mga anak ko. At ngayon po, itong anak kong panganay, nagtatrabaho na. Sabi niya, nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi nakapagtrabaho na siya at makapag-iika po na uli siya. So, naniniwala po ako na talagang kapag ito'y naituro natin at natutunan, hindi lang po ito para sa pagkakalooban ng ikapu, kundi ito ay para doon sa nag-iikapu. Now, why do we tithe? So, we all heard many misconceptions regarding this. And some people believe that tithing is simply an Old Testament law. Sabi nga nila, they say, we are no longer bound by the law. And they say, we no longer therefore have a reason to tithe. But the Bible teaches something very different. At ito po yung gusto kong matutunan natin ngayon. Ang unang-una, gusto ko pong ipaunawa na ang pag-iikapu was long before the Mosaic Law. Kailan po ba ibinigay ang Mosaic Law? Hindi po ba sa panahon niya ni Moses, doon sa ilang? Pero gusto ko pong patunayan sa inyo na before the Mosaic Law, may ikapu na. Tithing was part of man's normal relationship with God. Uulitin ko. Ang pag-iikapu ay parte ng normal na pamumuhay ng tao sa Diyos. Ang problema ito. So the real problem, these people love their money more than God. At pag minahal na natin yung pera natin higit sa Diyos, doon tayo nagkakaproblema. Alam niyo po ba mga kapatid na kung ang pagbabasihan natin ay ang sinasabi nating Judaistic views of tithing, malupit po yon. Iba-iba po ang klase ng tithing sa Hudyo. May tithing para po sa mga Levita, may tithing para sa mga balo at sa mga mahihirap. Iba-iba po, kaya more or less, kung titingnan nyo, 33% a year ang ibinibigay ng mga Israelita sa Diyos. 33%. Yun po, no? Parang tax sa Pilipinas, no po? Ganun yata yung tax sa Pilipinas, more or less, mga 33%, Matindi, di po ba? Pero hindi po yon ang atin pong pinag-aaralan. Isang ikapu lang, no? Sa mga Hudyo kasi talaga, may ikapu para sa dukha, may ikapu para sa mga Levita dahil hindi sila nagtatrabaho. So, ang pag-aaralan lang po natin dito, yung ikapu, yung prinsipyo ng ikapu para sa simbahan, no, na sinasabi ng banal na kasulatan. Yan. So, some people say, no, tingnan natin, that God is trying to keep man in poverty. So, they say, we cannot afford to tithe within the present condition of our economy. We cannot afford to tithe because of the pandemic. We cannot afford to tithe because of tight budget. Pero alam niyo po mga kapatid, lagi ko po itong ipinapatotoo Nagtataka po ako, bakit ang Winnipeg Unida, nung panahon ng pandemic, nag-a-average, nung panahon na hindi pa pandemic, nag-a-average lang po kami ng 10 to 13,000. Yun po yung average namin ng offering monthly. 10 to 13,000 dollars monthly. Ngayon po, pandemic, umaabot pa kami 16,000 Ano po? So, from 10 to 13, naging 16,000 po kami ngayon. Pandemic ito. So, bakit po nagkaganon? So, ibig po sabihin, hindi po talaga nakakondisyon doon sa sitwasyon ng bansa ang pagkakaloob ng mga tao, kundi doon sa desire ng tao na ibalik yung kinikilala nilang sa Diyos. The Bible teaches us that we cannot afford not to tithe. Po, tandaan po ninyo, you cannot afford not to tithe. Kasi po, kaya ka lang naman hindi makapagbabalik nito kung wala kang tinanggap.
Pero as long as God is fulfilling His end, His promise that He will supply your needs, so walang reason para hindi mo ibalik yung para sa Kanya. Now, let us look at the biblical purpose of tithing. So, ang unang prinsipyo na gusto ko pong tandaan natin, 1, tithing is a natural response of gratitude for God's anointing and the word which brings salvation. Ito po yung unang prinsipyo. Tandaan po natin, kapag ikay ligtas, kapag ikay mananampalataya, kapag ikay born again, natural response na gagawin mo sa Diyos ay ibalik mo sa Kanya ang gratitude. And for Christians, tithing is the basic natural response of gratitude for the anointing and the word, for salvation, para sa kaligtasang tinanggap mo. At titingnan po natin, sa Old Testament, sa Genesis chapter 14, beginning verse 18 to 20, mababasa po natin dyan si Melchizedek. No, if you have your Bible with you, di ko po na ilagay pala sa PowerPoint yan, pero assignment na po ninyo yan, Genesis 14, 18 to 20. Mababasa po natin dyan si Melchizedek. Ngayon, ang tanong, sino yung si Melchizedek? Sabi, there is a possibility that Melchizedek was the pre-incarnate Christ. Ayan. So, ang sabi po sa Bible, he had no beginning and no end. Sa Hebrews 7:3. Ang sabi ng Bible, he was the king of ancient Jerusalem, the center of monotheism. Siya po yung hari ng Salem na tinatawag, of ancient Jerusalem, na kung saan ito ay sentro ng monotheism, ayon sa Hebrews 7:1 and 2. So we know, according to Genesis 14:18 to 20, that Melchizedek brought out wine and bread to Abraham. So it is symbolical, mga kapatid, na itong si Melchizedek ay hari ng kataas-taasang Diyos, and many Bible scholars believe that Melchizedek is an epitome of the Lord Jesus Christ. Ang sabi po dyan, kung ikay tagapag-aral ng Biblia, nagdala si Melchizedek ng wine and bread. Ito pong wine and bread, symbolically, ito po'y paglalarawan sa katawan at sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Yung katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo na atin pong ginugunita sa tuwing magko-communion. Mga kapatid, ito po'y simbolo ng ng pag-aala-ala. Saan? Sa ginawang pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung titingnan nyo, yung Genesis 14 ay pagtanaw sa future event na mangyayari na ang Kristo na nire-represent ni Melchizedek ay mag-aalay ng kanyang katawan at ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. At ito, mga kapatid, ayon sa kasaysayan ng Genesis, ibinigay kay Abraham. Kuha niyo po. At nung ibinigay ito kay Abraham, ano naging palit? Ano naging balik ni Abraham? Kung inyo pong babasahin, ang naging respond ni Abraham ay ay ang ibigay kay Melchizedek ang kanyang ikapo. There are symbols. Bread and wine are symbols of anointing and word of salvation. Ano po? That to bring salvation. That is a picture of the Lord Jesus Christ. And Abraham responded. Anong ginawa ni Abraham? He responded by giving the tithe to Melchizedek. Ibinigay niya ang ikasampung bahagi ng kanyang mga nakuha sa digmaan. Ibinigay niya ito kay Melchizedek. At tayo naman, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ngayon, ito po yung basic respond natin sa salvation na ibinigay din sa atin ng Panginoong Hesukristo na siyang ating present Melchizedek. Nakuha niyo po, mga kapatid. Hindi ko po alam kung tinitingnan niyo ang inyong salvation sa ganitong kalagayan, pero tinitingnan ko po ito si Abraham bilang ama ng pananampalataya, si Abraham bilang ama ng mga naunang
ang nagsisampalataya na ang dapat ay ibalik sa Diyos in gratitude sa salvation na kanyang tinanggap ay ano? Yung ikapo. Nakuha niyo po? So, pamamagitan po nito, we acknowledge the saving grace that Jesus gave us, and our respond as a form of gratitude is our tithes. Kaya mahalaga po ito kasama sa pagtuturo talaga ng salvation ay ang pagtuturo din ng pag-iikapo Hindi po ba? Ito yung least that we can give. Yung sinasabi po sa New Testament na magbigay ng hindi nabibigatan, ng kusang loob, that is beyond the tithes. Pwede naman yun, magbigay po kayo. Kasi po, hindi naman obligatory yung 2 Corinthians 9:27. Ang obligasyon natin bilang gratitude ay ang ating ikapo. Ibalik natin sa Diyos. Ngayon, aside from the ikapo, kung gusto mo magbigay, magbigay ka. Kung ayaw mo, wag na. Hindi ka pinipilit. Huwag na bibigatan at huwag nahihirapan. Kasi po, kung patuloy pang hihingi ng kung ano-ano at kung ano-ano at kung ano-ano, mabigat na nga yun. No? Pero kung ibabalik natin, hindi na makakailangan ng storehouse. Kung ibabalik natin ng 10%, hindi na makakailangan ng another pang paghingi. Bukas po mga kapatid, pag-uusapan natin si Apostol Pablo kung ano ang prinsipyong itinuro niya tungkol sa bagay na ito. Bukas yun, no? Ayokong pagsabay-sabayin, magkakalituhan Bukas po yung paano dapat tinatanaw ng New Testament Church ang giving. Bukas ko po yung tatalakayin. So dito po mga kapatid, makikita natin that tithing is a natural response. Natural response of what? Of gratitude for the salvation that you have. Kaya hindi hinihinga ng ikapo ang hindi ligtas. Hindi hinihingian ng ikapo ang hindi born again. Hindi hinihingian ng ikapo ang hindi mananampalataya. Ito po'y para lang sa mga mananampalataya. No? Amen po ba? Pangalawa. We tithe in order to acknowledge God's authority in our lives. Saan po natin kukunin yung prinsipyong yan? Mga kapatid, nag-iika po tayo dahil ina-acknowledge natin ang otoridad ng Diyos sa ating buhay. Una, naniniwala tayo na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. He created all things. Amen po ba mga kapatid? Siya ang may-ari sa'yo, may-ari ng kotse mo, may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito, kahit yung hindi mo pag-aari. Kahit hindi mo pag-aari, Diyos ang may-ari niyan. Diyos ang may-ari ng ulan, ng araw, ng mga resources na kailangan ng tao sa mundong ito. He is sovereign in all creation. No? Ngayon, ang tanong, doon sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, sa iyo personal, sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ang importante dyan, i-acknowledge mo yung otoridad ng Diyos sa mga pag-aaring ipinagkatiwala sa iyo. Puntahan po natin ang unang tao na pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga pag-aari. Ito po'y sa Hardin ng Eden. Genesis 2:17. Before man's rebellion in the garden, God honored the principle of tithe. Paano? Ang sabi po ng Diyos sa tao, lahat ng bagay na naandito sa Hardin ng Eden, lahat yan ay sa'yo. Lahat. Pero sa lahat ng mga bagay na ibinigay ng Diyos sa tao, meron pa ring mga bagay doon na hindi pwedeng galawin ng tao. Nakuha niyo po mga kapatid. Ito pong prinsipyong ito ay ipinakita ng Biblia doon sa puno na nasa gitna ng halamanan. Alam niyo po ba mga kapatid kung ano yun? So, the principle of the tithe established in the Garden of Eden started with the tree. This tree that was in the center of the garden was a symbol of God's authority in Adam's life. Ang sabi ng Diyos, Adan, sa'yo naman lahat yan But it was the one part
It was the one part of everything that God had given Adam that he maintained authority over. Naisip niyo po ba yon? Lahat sa'yo, maliban lang dyan. Nagtitira, mga kapatid, ang Diyos ng something sa buhay natin na hindi natin pwedeng galawin. Parating ganun ang prinsipyo. Parati pong ganun. Sa asawa, binigyan ka ng asawa, yung asawa ng iba, hindi mo pwedeng galawin. Nakuha niyo po? Pagdating sa pera, bibigyan ka ng Diyos ng supply ng iyong pangangailangan, pero dun sa pera, meron ka pa ring bagay dun na hindi mo pwedeng galawin. Ano yun? Yung ikapu ng perang ibinigay ng Diyos, hindi mo yun pwedeng galawin. And this tree symbolizes that. Symbolizes God's authority. Galawin mo na lahat. Wag lang yan. At ito pong prinsipyong ito, nagpalipat-lipat sa mga propeta, sa mga judges, na sinusunod nila na yung ikapu na parte ng pag-aari ng Diyos sa mga bagay na ibinigay niya sa atin, huwag nating gagalawin yan. But when Adam touched the one tree that God said not to touch, ano pong nangyari? Rebellion entered the world. The issue was not the tree. The issue is God's authority. Amen? So, ano pong gusto kong ipakita rito? So, we pay the tithes to acknowledge God's authority in our lives. Nagbabalik tayo ng ating ikapu sa Diyos bilang pagkilala ng otoridad ng Diyos sa aking buhay. At take note, mananampalataya lang ang pwedeng gumawa nito. Kristiyano lang ang pwedeng gumawa nito. Kung pinaniniwalaan mo bilang Kristiyano na ang Diyos ang mayroong pag-aari ng lahat sa buhay mo. At kung ang Diyos ang may pag-aari ng lahat sa buhay mo, magbibigay siya ng pangangailangan mo, ng katugunan sa pangangailangan mo. Pero sa mga probisyon niya ng pangangailangan mo, meron pa rin doon na hindi mo pwedeng galawin at iyon ang ibabalik mo. Dedicated yon. Para saan? Para sa mga espiritual na taong nag-aalaga ng iyong buhay espiritual. Yun po ang prinsipyo eh. Di pa kayo nagtataka sa bansang Israel, 12 tribo, pero meron siyang isa na itinalaga para sa kanya? Hindi mo pwedeng galawin yon. Yung mga Levita, may special power yung mga Levita. Ano po, taga-bitbit sila ng kaba ng tipan. Pero hindi niyo po ba naisip kapag may humawak ng kaba ng tipan na hindi kabilang sa lahi ng Levita, patay? Nakuha niyo po, they are chosen, they are separated. They are part of God's authority. Kaya anong sabi ng Diyos bilang pangangalaga sa mga Levita? Anong gagawin? Lahat ng tribo magbibigay ng kanilang ikapu para sa mga Levita. And if you acknowledge that you are a Christian, there are people na nagsusuporta sa inyong pangangailangang espiritual. There are people who help you grow spiritually, who shepherded you para kayo'y makapamuhay sa pananampalataya. Sila po yung mga taong susuportahan ng inyong ikapu. Ano mang nagiging daan sa paglago ng inyong buhay espiritual, iyon po ang itinadhana ng Diyos na susuportahan ng inyong ibabalik na ikapu. Hindi nagbabago yung prinsipyong yon. Kaya mga kapatid, nagtataka ako sa mga simbahan, wala ngang ikapu, katakot-takot naman ang offering. Hindi nga nangungulekta ng ikapu. Ang dami namang offering. May offering sa ganito, may pledge sa ganito, may para sa radio program, may para sa television, may para sa ganito. Eh di niloloko nyo lang ang mga miyembro nyo sa katakot-takot na offering na yan. Turo nyo yung tamang prinsipyo ng pag-iikapu, wala nang iba. Wala nang ibang hihingiin pa. O bukas bibigyan natin ng emphasis yan. Mga kapatid, hindi ko po alam kung narinig nyo na po ito sa ibang mga pastor, pero ito po yung prinsipyo eh. Basic po ito mga kapatid. No?
So, we pay tithes today to acknowledge God's authority in our lives. Because God still considers the tithe belongs to Him. It belongs to Him. No? Para pagkain sa kanyang, may pagkain sa kanyang storehouse. Yung bang storehouse na yun, para kanina yun? Para sa mga nagtatrabaho sa kanya, para sa mga Levita, para sa mga lingkod niya. Ngayon sa panahon natin, ito yung mga pastor, ito yung mga naglilingkod para sa gawain ng simbahan. No wonder, sa panahon natin ngayon walang maipasweldo. Kaya yung mga pastor napipilitang magtrabaho sa sekular. Dahil yung simbahan na siyang dapat tumutugon dito, ay dapat nagsusuporta sa mga lingkod ng Diyos. Ngayon, yung lingkod ng Diyos, dahil hindi naman masuportahan noong simbahan, nagtatrabaho sekular. At kapag nagtrabaho sekular, edi ambon-ambon na lamang na oras, ambon-ambon na resources, ambon na lang ng lakas ang maibibigay nito sa simbahan. Tapos kayong simbahan, reklamo kayo na reklamo, yung mga pastor nyo ang tatamad, ang pastor nyo walang oras sa inyo. Hindi nyo nga masuportahan Pero subukan yung ibigay ang inyong ikapo. Ibigay natin ang totoong karapat-dapat para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Levita. Hindi na magtatrabaho yan, mga kapatid. Magtutuon ang pansin niya sa pag-aalaga ng inyong buhay espiritual. Amen po ba? Ano po? Again, ulitin ko. When we touch the tithe, we are in rebellion against God. The tithe is the symbol of God's authority in our life, in our lives. The issue is not about money. It is about submission to God's authority. Amen? No? So, pangatlong dahilan, why we tithes? We pay tithes because it is God's plan for the support of the ministry. Nahapyawan ko na po ito kanina. Nahapyawan ko na dahil nabanggit ko na po doon sa unang point natin kanina. Ano po? Sabi ng Malakay 3:10, ano bang sabi ron? The tithe was to go to the Levites. Numbers 8:21. The tithe was considered the inheritance of the Levite. Why? There have no land. Ano pa? Numbers 18 Chronicles. Wala silang minane. Di po ba, nung nakarating na po ang Israelita sa lupang pangako, pinaghati-hati po yun ng mga tribo ng Israel Ang wala pong nakuha doon ang mga Levita. So karapat-dapat lamang dahil ang Levita ay walang kaukulang mana, 10% ng lahat ng aanihin ng mga tribo, ibibigay po nila sa mga Levita. Ang prinsipyong ito ay para din po sa prinsipyo ng simbahan ngayon. Po. The tithe was to be used to provide financial support to the spiritual leadership. Spiritual leaders, therefore, were not to be beggars or obligated to people. Ang nangyayari tuloy, bakit minsan si pastor nakikipag-compromise? Hindi niyo po ba napapansin? Minsan, si pastor dikit ng dikit doon sa mga may hawak ng golden rule. No? Sabi nga, kung sino yung he who holds the gold rule. Maraming ganun sa simbahan Silang mayayaman. Kung sino may pera, silang nasusunod. Sino may kapangyarihan, nakapagsusuhol. Sipin nyo, pati yung mga leaders, nasusuhulan No? Nasusuhulan. Naalala nyo ba sa Pilipinas, na pagbibigyan yung mga bishop ng mga pajero? Aba, ikaw nabigyan ng pajero, hindi ka nakikibo. Bakit po? Kasi nga po, ang nangyayari, nauobligang magbigay o ang tawag doon, nag-uubligang sumunod doon sa mga nagbibigay. Pero subukan nyo pong ibigay yung ikapo sa mga Levita at kapag nasustenahan ang pangangailangan ng mga Levita, hindi makikipag-compromise sa tao yan. Magiging matapang yan sa pulpito kasi ang kanila pong responsibilidad magtuwid, magtama ng mga mali. Kahit na po pinakamayaman yan dyan sa simbahan. Kapag mali yan, kailangan sawayin yan. Paano sasawayin ni pastor yan? Obligated si pastor doon sa mayaman. Kasi mas malaki pa ibinibigay ng mayaman kesa sa sweldo na tinatanggap niya sa simbahan. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya kung ang mga miyembro
ay nag-iika po, magkakapare-parehas po kayo ng kaloob. Kaya malaki, kaya maliit yung bigay ninyo, pare-parehas lang kayo ng pagsasakripisyo kasi 10% ng meron kayong ibinibigay ninyo. It is a fair playing fields in the eyes of God. Ano po? Kasi kung 100 sinuweldo mo, 10 piso binigay mo. Binalik mo. Sumweldo ng 1,000, 100 ang binigay niya. Pares lang yun. Pares lang yung amount ng 100 at saka ng 10 pesos. Kasi pares na 10% yon ng mga bagay na tinangkilik ninyo. Kaya itong prinsipyong ito ang nagpapare-pareha sa lahat ng mga mananampalataya. In terms of giving. In terms of giving back their support to the ministry of the church. So, a portion of the tithe is used for the operational expense of the ministry. Portion for the salary of the shepherds. Portion to whatever you want to do. Church building o kung ano-ano pa. Kaya doon lahat po yung kinukuha. So, how do we tithe? How do we tithe? Sabi nga po mga kapatid, yung mga spiritual leader, hindi dapat po obligated sa tao eh. We're not supposed to be beggars or obligated to people. Ang mga pastor dapat po mga kapatid, nagpo-provide ng spiritual leadership with no question regarding their motives. Hindi po naglilingkod dahil merong sweldong tatanggapin. Hindi dadalaw at mag-visitation dahil may ibibigay itong dadalawin. Dahil kung ganon, kawawa yung mahihirap na walang ibibigay. Dahil si pastor, ang pagdadalawin niya, yung mga nasa subdivision, yung may mga pag-uwi niya, mag-aabot ng kanyang panggasolina o kaya pamasahe. Lugi naman yung mahihirap pag ganon. Na hindi mo na dadalawin dahil hindi ka malang pamimeriendahin. Unfair, di po ba? Dito po nakakalungkot na sitwasyon kasi ang mga pastor nauobliga dahil sa pangangailangan na ang amuin ay yung mga mayayamang miyembro ng simbahan. Dapat po ang mga pastor nakadevote yung kanilang mga sarili sa full-time ministry, full-time provision ng spiritual needs of the people. No? Now, the next question, how do we tithe? So, we must bring the tithe to God. Malakay 3:10. And Genesis chapter 14, Genesis 14:20, sabi po, the tithe was to be given freely without a collector. Kaya tuwan-tuwa ako, ngayon pong pandemic na ito, ngayon pong napatunayan yan eh. Hindi kinukolekta ang tithes. Ang tithes namin walang collector. They go directly to the bank. Ang daling ibigay, ang daling isole. Kasi automatic, transfer ka lang ng transfer. Parang determination lang yan ng, magkano tong tinanggap, o ito, hindi akin, balik dito to sa kabila. Ganun lang kasimple. Walang kolektor. Nakakalungkot, ito'y common sa mga Pentecostal na simbahan. Bakit bago magkolekta, may tatayo pa na isang exhorter? Exhorter para mag-offering. Bakit may langaw dito? Ay, lamok pala. Nakakalungkot na may mga tatayo pa ron at mag-e-encourage pa na magbigay. Magbabasa pa ng mga talata. Tapos, paiiyakin pa yung mga miyembro, magbigay po tayo. Ito po yung pangangailangan na. Naku po mga kapatid, linggo-linggo ba naman ganyan gagawin? Sabagay sa mga Pentecostal ko lang naman nakikita ito. No? Na talagang pigaan. No? Konsensyahan. Kukonsensyahan, magbigay kayo. Kahabag-habag. Samantala, limpak-limpak ang pera ng kanilang leader. Yung kanilang ministro ay napakaraming pera. Nakatira sa palasyo. Pipigayin yung mga miyembro. Hindi po ba nakakalungkot? Linggo-linggo ganon? But, hindi po ganon eh. At isa pa ho, kapag pag naibalik na natin yon at nilaspag yun ng mga nasa tagapanguna, hayaan nyo po yun, Diyos naman ang siyang sa Diyos naman sila magsusulit at Diyos naman na magpaparusa sa kanila kung papaano nila winawaldas ng walang kapararakan, yun pong pera na hindi naman kanila kundi iyon ay sa Diyos. Nakuha niyo po?
Minsan, huwag nyo na rin tingnan kung saan ginamit. Basta importante, binigay nyo yon in all faith and honesty na ito ay para sa Panginoon. So, we are not to delay in bringing the tithe. Bakit po? Pag iniipon nyo po yan, natutukso. Alam nyo po, nangyari po yan itong nakaraan na po. Pandemic, hindi po namin alam paano namin kukolektahin. Hindi po namin alam kung paano kukunin sa mga miyembro yung kanilang mga ikapo. Kasi naipon. Kasi ang request namin, punin nyo na lang po muna. Pag natapos na po yung pandemic, saka natin kukolektahin. Sabi nung nakaka-6 na buwan na po kami, sa meeting ng council, sabi nung ibang mga leaders, Pastor, kolektahin na po natin. Kasi po yung iba baka matukso. Baka ibili ng kotse, ibili ng ganito. Sabi ko, wala tayong magagawa doon. It is their choice. Kung ganun ang kanilang gagawin, alam naman nila yan. Alam nila consequences niyan. Naturuan natin sila tungkol sa bagay na yan. But we decided, sa council na mag-open na nga po ng direct deposit at i-deposito na. Alam niyo po mga kapatid, maniwala kayo o hindi, isang offering po ng Winnipeg Unida, nakakolekta po kami ng $60,000. Ang inaasahan po namin, hindi aabot ng ganun eh. Dahil pinaipon po namin, baka nga po ginasta, pero maniwala po kayo. Ang mga kapatiran ng Winnipeg Unida, totoo sa kanilang pangako sa Diyos. Inipon nga nila ang kanilang ikapo. At nung sabay-sabay na po itong kinolekta, $60,000. Hindi po ako nagyayabang. Kasi po ang alam ko, naturuan ang mga kapatiran na mag-ikapo. At ang prinsipyong ito, alam po nila yan. We should not delay the tithes. Amen? At ano pa ho? As soon as we make an accounting, the tithe is to be paid. And the Hebrew word for tithe means 10%. 10% of all the blessing God has given us. And we do not pay tithe of what does not belong to us. We do not tithe on the expected future income. We do not tithe on gross receipt, but on the net receipt only. Tanong yan eh. Saan ba ho ang ikapo? Sa gross or sa net? Doon na lamang po sa net. Kasi po yung gross, kasama po rin yung SSS, mga ganon. Hindi na po doon. Kung ano na lang yung talagang natirang sweldo nyo. Ano po? At we are to bring it to the church consistently kung saan ka kumakain. Kung saan ka nakikipag-fellowship. Kung saan ang church mo na dinadaluhan mo, doon ka mag-ikapo. Huwag kayong mag-iikapo dahil kaibigan nyo lang si pastor. No, kung saan pumunta si pastor, doon mo dinadala. Wag ganon, mali yun eh. No? Ang prinsipyo po talaga, kung saan yung simbahan na inyong dinadaluhan at kung saan yung simbahan na kung saan kayo nakikinabang espiritual, doon nyo po ipagkakaloob ang inyong ikapo. No po? I know na yung mga nag-abroad, kagaya po namin, nag-abroad kami, noong una gusto po namin ipadala doon talaga sa simbahan na amin pong pinangakuan before, pero we realize the principle, ito po yung simbahan namin sa Winnipeg, kaya po dito po namin ibinibigay. Kung kami po itutulong doon, nagpapadala po kami, hindi po yung tithes namin. Kasi po yung tithes dapat po dito talaga sa amin pong simbahan. Sabi, we bring the whole tithe to the storehouse. Yung pong storehouse ay representation kung saan kaban ng simbahan. So, what are the results of tithing? The result will be financial, we shall experience God's reality in our financial lives. Pangako naman ng Diyos yan mararanasan natin yung kanyang realidad sa finances na meron tayo. We shall experience the reality of God in our finances, and we shall experience God's reality also in our spiritual lives. Kung palalaguin ng Diyos ang mga bagay na material, palalaguin din ng Diyos ang mga bagay na spiritual. Amen po ba? So, sabi nga, Abraham brought the tithe to God in Genesis 14:10 or 14:20. Abraham refuses to accept the king of Sodom. No? Tinanggihan yun ni Abraham. And God then gave Abraham his reward.
God made a relationship covenant with Abraham. And God will be his shield. God will be his reward. So God made promise covenant with Abraham to give him a child as an heir. And God provided him salvation by faith, credited to him as righteousness. So those are spiritual reality sa buhay ni Abraham because naging masunurin siya sa Diyos sa pag-iikapo. Bukas po, mas lalo nating lilinawin ang pagtalakay sa bagay na ito. Sa talakay po tayo in the New Testament context. So, samahan po ninyo ako uli bukas. Again, ito po ay bilang sagot natin at pagpapaliwanag sa request ni kapatid na Sally Macabales na atin pong aralin ang issue ng ikapo. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, amin pong inilalapit sa iyo ang amin pong mga pangangailangan. Inilalapit po ang aming mga buhay. Inilalapit po namin, Panginoon, ang bawat isang kapatid na alam po namin na dumadaan sa mga pagsubok. Tinatas po namin sa iyo si Ate Telly Hernandez na ngayong araw na ito ay dadaan po sa surgery. Tinataas po namin ang mga doktor, ang medisina, ang karunungan ng mga manggagamot para po sa kanyang kagalingan. Ganon din po yung mga dadaan pa sa surgery, si Ate Mirna Sinfuente, sa araw pong ito yung kanyang laser sa left eye. Ganon din po panalangin para po sa tiyuhin ni kapatid na Hazel Pacifico na si Kuya Ikong Gabriel. Si Kuya Ikong at ang kanyang anak na si Gabriel na inuubo at nilalagnat. Patuloy na dalangin din po sa kapatid na Daisy na manugang ni Nanay Elong Santarin. Ang patuloy na pagkilos mo sa buhay ni Ate Ruby bilang sa kanyang tiyan. Ang medical examination ni Nanay Loli Truperto para po sa immigration. Nawa po ay maging maayos ang lahat. Ganon din po ang patuloy na pag-iingat mo kay Nanay Honor at kay Ate Nita Leyva para po sa kanilang upcoming vaccination. Dinadalangin po namin ang mga may edad na naming kapatid, si Nakakang Lole, si Nanay Honor, si Nanay Elong, si Nanay Engay, ang patuloy na pagpapala mo kay Kuya Ban at Ate Delia Magkawas. Patuloy po na dalangin sa kaibigan ni Kuya Manix Cruz na si Mr. Lucas at yung kanyang anak na si Claire. Ang patuloy na pagpapalakas mo kay kapatid na Tess Castillo dahil sa kanyang aksidente. Patuloy pong panalangin, Panginoon, kay kapatid na Helena at ang kanyang family. Sana po maging maayos na po silang lahat. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga pagawain ng Winnipeg Unida. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa mga nagko-construct doon ngayon. Samahan mo po ang kapatid na Glenn, ang kapatid na Oji. Patuloy pong dalangin para kay Tita Tessie, Tito Eme at Tita Myra Paredes. Pagpalain mo po sila. Ganon din po para kay Ai at Vincula, ang patuloy na kagalingan po ang iparanas mo sa kanya. Ang kanyang tatay na si Kuya Nestor, ganon din po. Tinataas din po namin si Kuya Danny Paredes, ang patuloy pong kagalingan at paghipo ang ipagkaloob mo sa kanya. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aking hipag na si Ting para po sa kanyang complete healing. Patuloy pong dalangin at proteksyon para kay kapatid na Emong Presa at patuloy pong dalangin sa sambahayan ni Ate Divine Purification, ganun din po kay Gia. Nawa po, Panginoon, ikaw po ang patuloy na sumama sa mga kapatid namin. Nawa po ay iparanas mo ang mga biyayang hindi nagkukulang upang sa ganong paraan ibalik din nila sa iyo ang mga pagpapalang biyayang kanilang tinanggap. Ama, sa iyo po ang papuri, sa pangalan ng Panginoong Hesus to ang aming dalangin. Amen and Amen. Mga kapatid, Friday na po ngayon. Magandang araw po ng Biyernes at gaya po ng dati, makikita-kita na lang po tayo sa susunod na Lunes. Maliban na lang kung gusto niyo pong mag-join talaga sa Tinig ng Pag-asa Worship every Sunday. So meron po tayong tagapagsalita uli sa Sunday at samahan niyo po kami sa mga gawain natin. Good morning po, magandang gabi po Nanay Carolina Bukiran, Ate Mirna Narciso, kapatid na Ana Marie Visto,
Sa sambahayan po ng mga Enriquez, ni Ate Nene, mga anak ni Ate Nene. Pagpalain kayo. Si Mary B, si Maricar, si Marjorie. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Marivet, ayan, pagpalain kayo. Ganon din po sa Pastor Ernie Angustia, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din kay Risa. Kay Ai Advincula, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po kay Eric, Ate Yoli Dipol, kay Lay Presa at kay kapatid na Emong, kay Kuya Boyet Kerubin, kay Kuya Reynaldo Alcantara. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Pastor Anver Bawar, Ate Merly Toledo, Ate LV Pasquel, magpagaling po kayo Ate LV. Kapatid na Ninita Creyos, magandang araw po. Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo. Tito M.A. Paredes, Ate Mirna Sapitan, magandang araw po. Kapatid na Donalyn Abanilla, magandang araw sa inyo. Kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Evelyn Artacho, kay Ate Paz de la Cruz, kay Ate Miriam Galvan, kay Ate Vanji Magnaye, magandang araw po sa inyo mga kapatid. Kay Tita Myra Libertino, magandang araw po. Kay Kuya Eric Maynez, kay Kuya Noel Andamo, Ate Del at Kuya Eddie Sauler, magandang araw po. Pastor Epi at Ate Lloyda Bautista, magandang araw po sa inyo. Ate Christy Reyes, magandang araw. Kapatid na Percy Rivera, magandang araw po. Sabi ni Pastor Anver Bawar, sa San Pablo po, hindi po pwede maging council member kapag hindi po nagtatights. Dapat good model din po kahit sa pag-iika po. Amen po mga kapatid. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ayan, sabi po ni Sally, salamat po Bishop sa pagtugon sa aking request na pagtalakay sa sinasabi ng Biblia hinggil sa ikapo. God bless po. Salamat sa maliwanag at mabiyayang mensahe. Salamat po sa Panginoon. Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, magandang araw po. Ate Delia at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. Ayan. So, nabati ko na po halos lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mamaya pong gabi ay ang simula ng small group para sa couples na atin pong ino-organize. At baka meron pang gustong humabol sa inyo, pwede pa ho. At message nyo lang po ako, personal message, and I will respond to you. Mamaya po, 7:30 ng gabi po yon, yung mga gawain ng couples, small group. So, if you are interested, please shoot me a message. So, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.